Hello, in this lecture, isa-solve natin yung theory lecture 2. Ano? Pero ito yung ating assessment talaga sa theory. Okay? So, dito lang din naman halos nagpapaikot-ikot yung questions natin sa theory. Lalo na pagdating sa deflection, indeterminate beam, and indeterminate beams. Okay? So, problem number 1, a simply supported beam has a span of 12 meters and it carries a total uniformly distributed load of 21.5 kilonewton per meter. To prevent excessive deflection, a support is added at the midspan. And ito yung ating properties ng beam. Okay? So, calculate the reaction at the added support sa midspan. Calculate the resulting moment sa support na yon and the maximum positive moment. Okay? So, first, let's draw our beam. So, yung beam daw natin, ang sabi, simply supported daw. Simply supported, ibig sabihin, hinge and roller tayo sa magkabilang dulo ng ating beam. Kaya nga lang, sa sobrang haba ng kanyang span, to prevent excessive deflection, naglagay daw tayo ng another support sa midspan. So meaning to say, kung 12 yan, naging 6 meters ito at naging 6 meters ito. Okay? So ayun nga, siya ay determinate beam nung una, nung hindi pa naglalagay ng support sa midspan. Kaya nga lang, nung naglagay na, naging indeterminate beam na to. Ano? Naging first degree indeterminate na yung ating beam. Okay? So, yan pa rin. Ito pa rin yung ating load. Ang sabi sa problem, this is 21.5 kilonewton meter. Kilonewton meter. Okay? So, using 3 moment, gamitin natin yon sa indeterminate beam. Pangalanan natin itong point A, point B, and point C. Okay? Diba doon sa lecture natin, we have 3 forms ng 3 moment equation. Yung general equation, and si EI is constant with EI is constant with support settlement, and last one ay EI is constant without support settlement. So first, you need to ask yourself, ano ba yung ating supports? Nag-settle ba? Kung hindi, edi syempre, yung pinaka-simple ang gagamitin nating formula, that is MA L1 plus 2 MB, quantity ng L1 plus L2 plus MC L2 plus 6A bar A over L1 plus 6A bar B over L2 equal to 0. Okay? So since hindi naman tayo nagkaroon ng settlement, ito yung gagamitin nating formula. Okay? So titingnan muna natin yung mga points. Again, MA, MB, MC represents the internal moments sa mga point na yan. Okay? So dito sa A, pangita na walang moment dyan kasi ito ay external hinge. It permits rotation. Okay? As well as sa point C. Kaya nga lang, sa point B meron po yan. Kasi po, meron po itong moment dahil sa kanyang deflected shape. Ang deflected shape kasi niya parang ganito. Ayan. Parang ganito. Para siyang sinampay sa gitna. At nagkaroon siya ng negative bending dito kasi sumimangot siya dyan. Okay, so tatandaan nyo guys, si roller ay hindi nagre-resist ng moment. Pero, kung ito ay internal roller, meron pong moment dito. Okay, so sir, bakit ganun ang gulo? Kapag po kasi external yung ating hinge and roller, wala po yung moment. Pero kapag internal po yan, ibig sabihin lang kung ano yung moment sa kanan, siya ring moment sa kaliwa. Ibig sabihin, hindi binawasan ni roller yung moment natin sa kaliwa at sa kanan. Therefore, hindi siya nagre-resist ng moment. Okay? So, inline pa rin naman doon sa ating explanation. Parang isipin nyo para siyang tubig. Kung ano yung dumaloy sa kaliwa, siya ring lalabas sa kanan. Ibig sabihin, si roller ay walang kinuhang tubig or walang tagas doon sa point B. Okay? So, I hope that is clear. So, let's proceed. Alam natin, 0 ito, and this is also 0. Okay? So, ilagay natin, we will have 2 MB, 6 plus 6, that is 12. O, ilagay na rin natin. Plus our 3 moment factors. Okay? So, si 6A bar A represents the moment diagram by parts sa segment L1. Okay? Wherein A is reference to the left point. Okay? And 6A bar B
represents the moment diagram by parts sa segment L2, wherein bar B is represent to bar B is bar B is reference to the right point. Okay? So dito, kung parehas naman siya nung nasa table, doon sa discussion natin, lagay na lang natin. Okay, yung sa table. Ano? So that will be WL cube over 4. And since parehas naman siya na UDL sa magkabilang side ng ating segment, pwede natin gawin, i-times 2 na lang natin. Ano? Times 2 natin yung WL cube over 4. So yung W natin, that is 21.5. Our L is 6 cube over 4 equal to 0. And MB is equal to negative 96.75 kilonewton meter. So this is the moment at the added support. Okay, so number 2 po pala yung una nating nasagot. Okay, so after natin makuha si moment, ang gagawin na natin dyan, bibiyak-biyakin na natin yung ating beam. Okay, so say for example, ito yung ating segment AB. Kaya nga lang, ang gagawin natin dito, just to the left and just to the right. Okay, so sige, hayaan muna natin. So this is segment AB and this is segment BC. Okay? Si kaliwa nitong segment na to, dito pupunta si shear sa A just to the right. Kasi ang ginawa natin, kinat natin yung support dito just to the right. Just to the right ng hinge. Okay? Then, this will be VBL. Ito po ay shear just to the left ni B. Okay? So, just to the left. Kasi ito yung ating roller. Kinat natin siya sa kaliwa. Just to the left ni, no, ni B. Okay? So, yan po si BBL. Next, ito po si VBR. Okay? Just to the right naman siya ni B. And last one po, we will have VCL. Kasi nga, siya ay just to the left naman ni support C. Okay? So ngayon, yung may moment lamang dito ay si point B. Ang moment niya po ay negative 96.75. So meaning to say, we have a negative bending. Therefore, we have a frowning curvature. If itatama natin yung direction ni moment, pag ganito na yung action niya dun sa ating beam. Okay? So kapag tinama natin, mawawala yung ating negative sign. Take note ha, si 3 moment po ay nagpa-follow sa sign convention na sinet natin sa strema. Okay? So ilagay natin dito si 96.75. Okay? Again, positive kasi tinama mo na yung direction. Next po, we have our UDL na 21.5. I-convert na natin siya sa kanyang equivalent point load. And that is 21.5 times 6. That is 129 kilonewton. Okay? 129 kilonewton. Saan ang tama? Sa gitna ng ating segment. Kung ito ay 6 meters, of course, this will be 3 meters, 3 meters, 3 meters, and 3 meters. Ayan. So we have two ways para masolve ito. Okay? We can use the equations of equilibrium and yung isa, yung naka-table. So ituturo ko parehas. Solve muna natin yung equations of equilibrium. Okay? So first, i-analyze natin yung segment na ito. Okay? So paano? Gumamit muna tayo ng summation ng forces. Summation ng moment. Summation ng moment sa A, just to the right, equal to 0. Counterclockwise, positive. So we have 6 VBL minus 129 times 3. Then yung ikot ng ating moment ay clockwise. Therefore, we have minus 96.75 equal to 0. So VBL is equal to equal to 80.625 kilonewton. Now, mula dito, pwede tayong summation ng forces vertical equal to 0, upwards positive. We have VAR minus 129 plus 80.625 equal to
0. Now, solving for VAR, VAR is equal to 29 minus 80.625. VAR is equal to 48.375 kilonewton. Okay? So, yung VAR natin, meron pala siyang value na 48. Meron pala siyang value na 48 point. 48.375. And si BBL naman, that is equal to 80.625. Okay? So, ilipat ko lang ito. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, symmetrical yung ating beam, symmetrical yung lengths, 6 meters kaliwat kanan, and yung loadings natin symmetrical din. Kumbaga, kung itutupi mo siya dito kay B, ifo-fold mo siya sa tigkalatian, parehas ka na makikita. So kapag ganyan ang conditions natin, guys, symmetrical din po yung shears natin. Meaning to say, VBR is also equal to VBL. Okay, ito ay equal lang din sa 80.625. Okay, and VCL is also equal to 48.375. Take note kapag symmetrical lang. Okay, so by third law of motion, babaliktad yan dyan. Babaliktad to dito, dito, and dito. Siyempre, may moment dito, may moment dito. Pero hindi na yun magmamatter kasi magkokontrahan lang sila. Okay? So, ang gawin natin, paliitin muna natin ito para magkaroon tayo ng space para sa ating reactions. Okay? Palitin muna natin ang ganito. Okay? So, ayan. We will have our RB. We will have our RA. And we will have our RC. Okay? By inspection, guys, RA is equal to 48.375. Bakit? Kasi sila lang dalawang force na ito ang magkokontrahan. Okay? So, dito naman, since yung moments natin ay equal, and opposite direction pa yung rotation, magka-cancel out lang siya. Therefore, RB is twice ng 80.625. Okay? So, that is equal to 161.25 kilonewton. Okay? Si RC, ganun din. Katulad lang din siya ni RA kasi nga by inspection, sila lang dalawang force na ito magkokontrahan sa isa't isa. Okay? So, this will be 48.375. Okay? So, kung ang tanong, what is the reaction at the middle support? This is our answer. Okay? So, ayan. I hope na-gets ito. Ituro natin yung another method sa pagsosolve ito. So, medyo concept heavy siya, pero mas mabilis siya kumpara sa summation ng forces and summation ng moment. Okay? So, kunin ko muna to para may basis ako ng pagkokopyahan. Ayan. Copy. Oops. Ayan. Kopyahin lang natin. Ito yan. So, tagtagin muna natin yung mga values para ma-prove natin na parehas lang yung magiging sagot. Ganito. Ganito. Wala muna ito. At ito. Okay? So, yung method na ituturo ko sa inyo, kasamahan siya nung tinatawag nating moment distribution method. Okay? So, kung familiar kayo doon, ito yung nagamit ng table. Okay? So, hiramin natin ng konti yung kanyang technique at i-apply natin sa 3 moment. Okay? So, meron po tayong tinatawag dyan na SBR, EMR, and yung shear. Ano pong ibig sabihin ni SBR? Si SBR po, ang tawag po dyan ay simple beam reaction. Okay? So, simple beam reaction, you disregard the effects of the moment and you will analyze only the concentrated load
produced by our forces. Okay? So, ang gagawin nyo dyan, parang ipaparte nyo si concentrated load dun sa dalawang shear. Okay? So, ang pwede nyo gawin, kunyari, VAR, that is 3/6 ng 129. So, bakit naging 3/6? Ang i-multiply nyo doon sa 129 o doon sa ating concentrated force, yung numerator natin, yung malayong distance kay VAR. Tapos yung denominator natin yung total length. So sa mga tuwid, ang naging ano natin ay 3/6, 129. Times 129. Sir, paano naman po? Kunyari, napaling dito yung 129. Naging 2 and 4. So paano na si VAR? Si VAR, that will be 2/6 times 129. Okay? Ito yung magiging value ni VAR. So ang trick, again, yung numerator ay yung malayong distance. Okay? So ganun din naman si BBL, BBR, and BCL. Sana po nag-gets yun. So para masolve to, since symmetrical siya at nasa gitna lang, maghahati lang sa dalawa. So 129 divided by 2, that is 64.5. This is 64.5. And 64.5 din po yung iba. 64.5 and 64.5. Okay? So dito, after mo sa SBR, kailangan mo i-check yung EMR. Ano ba si EMR? Ito po yung tinatawag na equivalent moment reaction. Okay? So ang idea dito, yung net moment natin sa segment ay i-represent natin or i-convert natin into its equivalent couple forces. Okay? So again, ang sinabi ko ay net, meaning to say, kunyari may moment dito, titingnan nyo po yung net moment na mapuproduce nung moment sa kanan at sa kaliwa. And since sa ating problem, 96.75 clockwise lang ang meron tayo, ang moment lang natin dito ay si 96.75 kilonewton meter. Okay? So para ma-convert natin siya sa forces or sa force, couple force, ang unit kasi nito ay kilonewton per kilonewton meter. So para maging kilonewton, we need to divide this one by a length or distance. Ano po yun? And that will be the length of our segment. So meaning to say, yung ating couple forces na magre-represent sa moment na yan, that is 96.75 divided by 6. Okay? So dito sa foundation, alam naman natin kung saan nakaturo yung moment, dito po DDN yung moment natin. Dito siya, DDN. Okay, this will be 16.125. And kung nasan yung tail, dyan naman po tayo aangat. 16.125. So dito, kapag upward yung naging couple force natin, negative po yan. Kasi po, di ba napapansin nyo ba, pag nagsasummation kayo ng forces, sabihin natin Fy, kapag yung Ay natin pataas at yung load natin ay pataas, sabihin natin 1 equal to 0, automatic si Ay nagiging negative 1. So, ibig sabihin ko lang, kapag same direction yung ating force at yung ating assumed direction ng shear or reaction, nagne-negative po ito. Okay? Nagne-negative yung value niya. So, we will have negative 16.125. And kapag downward naman at kapag salungatan, nagiging positive 16.125. Okay? So, ganun din po dito. Ang moment natin sa kanan, that is counterclockwise, meaning to say, the net moment sa segment na ito ay 96.75 counterclockwise. So yung nadidiin naman dito yung kaliwa, this is 16.125. Again, divide nyo lang ng total length. Okay? At naaangat naman yung nasa kanan, 16.125. Okay? So this will be positive 16.125 minus 16.125. Okay? So medyo concept heavy siya. Kaya nga lang, mas mabilis siya sa summation ng forces. So, ang gawin nyo dito, sum up nyo lang yung dalawa. So, we have 64.5 minus 16.125. That is equal to 48.375. So, dito din, 48.375. Okay? So, pag-plusin naman natin, we will have 80.625 and 80.625. Okay? So, pangita na ito si AY. Ito yung kanina kasi shear just to the right siya. And this will be CY or RC. Okay? And yung sum na ito po si BY equal to 161 point. Ilan yun?
161.25 kilonewton. Okay? So, bahala po kayo kung anong gagamitin nyo. Mas mabilis po ito, plus. Mas maunti rin ang sulatin. Kaya nga lang, concept heavy siya. Ito namang isa, ano siya, yung procedural. Kaya nga lang mahaba. Okay? So, ito, wala namang bago dito. Summation of forces at moment lang din yan. So, pili na lang kayo kung anong method ang gagamitin nyo. Okay? Next, ang sunod nating question, asan daw yung, or ano daw ang value ng maximum positive moment? Okay? So, doon sa ating drawing kanina, yung ating beam ay continuous beam. Ano? So, ito yung ating hinge, roller, roller. Yung load down natin nandito. Ayan. Tapos, yung deflection natin, huwag mukhang ganito. Okay? So, alam naman natin, kapag pangiti yung ating curvature, yan po ay positive moment. Kapag pangiti, pasimangot yung ating curvature, that will be negative moment. So, ang patunay nito na negative moment yung si pasimangot, ay yung naging moment natin sa B. Naging negative po siya. Kasi nga, ito ay pasimangot. Okay? So, somewhere in between the segments, nandyan po si maximum positive moment. And since parehas yung ating loading at yung ating beam, symmetrical, isang cut na lang ito. So, cut tayo dito. Ito na lang isolate natin. Take note yung value ni load ay 21.5 and yung ating RA that is 48.375. Okay? So, pagkuha natin ng cut section dyan, ito na yon. Then, this will be 48.375 and ito po si UDL. Ayan, si UDL yan. This is 21.5 and we will represent our points as X. Okay? So marami kasi yan. Pwede, di ba 6 meters ang layo niyan? Yung 0 to 6 meters, sobrang daming points nun. So we represent our points as X. Okay? Then, of course, may expose si shear and si moment. Okay? Sa discussion natin, alam natin na kapag si moment ay nag-maximum, meaning to say si shear ay 0. So, ang sinasabi lang yan, we need to obtain an equation for shear and as well as for moment. Okay? So, simulan natin. Si shear, madali lang yan, summation of forces vertical equal to 0, upwards positive. We have 48.25 minus 21.5x minus our shear equal to 0. So, we have shear equal to 48.25 minus 21.5x. Okay? So, yung gagawin natin, again, in our discussion, maximum si moment kapag 0 si shear. So, equate natin yan sa 0. Now, solving for x, x is equal to ay, 48. Mali yung aking Mali yung aking reaction. Wait lang. This should be 48.375. 375. Ayan. 2.5. Okay, so our x value is 2.25 meters. So this is the location or distance of our maximum moment relative to left end. Okay? So after natin makuha yung si x, we need to obtain the equation for the moment. Okay? So summation of moment equal to 0, counterclockwise positive. We have m minus 48.375 times x plus 21.5 times x. Then, kalahati ng ating distance kasi nga rectangle yan, di ba? Tatama sa centroid nun. So, x over 2 equal to 0. Simplifying our equation, we have m equal to 48.375 x plus, ilan ba yung 21.5 divided by 2? 10.75 x squared. Now, substituting our x equal to 2.25, our maximum moment positive is equal to 48.375 25 plus 10.75 times 2.25 square. Tama ba? Ayan. So, our maximum moment, mali. Magni-negative pala to. Negative ito. Kasi positive siya sa kaliwa. Minus ito. Minus. So, this will be
54.42 kilonewton meter. Okay? So this is our answer for the maximum positive moment. Tingnan natin kung tama. Ayan, tama tayo for problem number 1. Okay? So if you have any questions po, don't hesitate mga mag-chat sa akin or sa GC. Thank you.